Isipin mo ito. Nasa matinding traffic ka. Late ka na. O kaya, seryoso kang kinausap ng boss mo. Pwede ring may personal kang problemang pinagdadaanan. Pero sa kabila ng lahat, kalmado ka pa rin. Hindi ka nagpapaalipin sa galit. Hindi ka nilalamon ng takot. Yan ang kapangyarihan ng Stoicism. Isang sinaunang pilosopiya na nakatulong sa maraming tao sa loob ng daan-daang taon para mamuhay ng mas masaya at mas makabuluhan. Ayon sa Stoicism, ang tanging bagay na tunay nating makukontrol ay ang ating isip, desisyon at kilos. Ang panahon, ekonomiya, opinyon ng ibang tao at mga pangyayaring wala sa ating impluwensya ay hindi natin kontrolado. Kapag tinanggap natin ang katotohanan ito, nababawasan ang stress, pagkabahala at pagkadismaya. Dahil hindi na tayo nakikipaglaban sa mga bagay na wala naman talaga sa ating kontrol. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 malalalim na aral ng Stoicism na makakatulong sa iyo na magkaroon ng kapayapaan sa isip at mas mahusay na kontrol sa iyong emosyon. Una, tanggapin kung ano ang kaya mong kontrolin. Isa sa pinakamahalagang aral ni Epictetus ay ang dichotomy of control. May mga bagay na kaya mong kontrolin. Ang iniisip mo, ang ginagawa mo, ang ugali mo, ang reaksyon mo. At may mga bagay na hindi, tulad ng opinyon ng ibang tao, resulta ng mga pangyayari, panahon, swerte o malas. Parang mamamana na maingat na tumutok sa target. Kaya niyang kontrolin ang pag-asinta at pagbitaw ng pana. Pero hindi niya kontrolado kung saan eksaktong tatama ang pana. Gawin mo ang best mo. Pero huwag mong gawing basihan ng kaligayahan mo ang resulta. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pagtanggap. Ayon kay Marcus Aurelius, bahagi ng buhay ang tagumpay at kabiguan. Hindi lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa plano mo. At ayos lang iyon. Kapag patuloy mong nilalabanan ang mga bagay na hindi mo mababago, mas lalo ka lang masasaktan. Hindi ibig sabihin ng pagtanggap ay pagsuko. Ibig sabihin nito ay pagkilala sa realidad at pagpili na magpatuloy ng may kapanatagan. Pangatlo, maging present sa kasalukuyan. Itinuro ni Seneca ang kahalagahan ng mindfulness. Maraming tao ang nabubuhay sa pagsisisi sa nakaraan o sa pag-aalala sa hinaharap. Pero ang totoo, ang kasalukuyan lang ang mayroon tayo. Kapag natuto kang pahalagahan ng bawat sandali, mas magiging payapa ang isip mo. Pang-apat, maging matatag. Para kay Epictetus, ang mga pagsubok ay hindi kaaway. Ang mga problema ang humuhubog sa karakter natin. Hindi ang mismong pangyayari ang sumisira sa atin, kundi ang interpretasyon natin dito. Sa bawat hamon, may pagkakataon kang maging mas matatag. Panglima, piliin ang iyong reaksyon. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kapag may taong nang insulto sa'yo, may pagpipilian ka. Magalit o manatiling kalmado. Dito nasusukat ang tunay na lakas ng isang tao. Pang-anim, bawasan ang labis na paghahangad. Ayon kay Seneca,
Ang sobrang paghahangad ng pera, katayuan at materyal na bagay ay madalas na dahilan ng kalungkutan. Kapag mas simple ang iyong mga kagustuhan, mas madali kang makakahanap ng kasiyahan at kapayapaan. Pangpito, mamuhay ng may integridad. Ang apat na pangunahing virtue ng Stoicism ay karunungan, katapangan, katarungan, pagtitimpi. Kapag ginabayan ka ng mga ito sa bawat desisyon mo, mas magiging maayos ang direksyon ng buhay mo. Pangwalo, Unawain na panandalian ang lahat. Lahat ng bagay ay may katapusan. Ang saya, ang lungkot, ang tagumpay, at maging ang mga problema. Lahat ng ito ay lilipas din. Kapag naunawaan mo ito, matututunan mong pahalagahan ang kasalukuyan. Pangsiyam, maging mapagpasalamat. Itinuro ni Seneca na ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para magkaroon ng kapayapaan sa isip. Sa halip na laging isipin kung ano ang kulang, pahalagahan mo kung ano ang mayroon ka ngayon. Ang pasasalamat ay nagdadala ng kasiyahan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Pangsampu, huwag tumigil sa pagkatuto at paglago. Naniniwala si Epictetus na ang buhay ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay ng pag-unlad. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay mas mabuti kang tao ngayon kaysa kahapon. Patuloy na matuto, patuloy na lumago, at yakapin ang bawat aral na ibinibigay ng buhay. Sa mundong puno ng stress, distractions at hindi tiyak na mga pangyayari, ang Stoicism ay nagsisilbing gabay tungo sa mas payapang buhay. Kapag isinabuhay mo ang 10 aral na ito, matututunan mong harapin ang anumang pagsubok ng may karunungan, katatagan at kapanatagan. Dahil sa huli, ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa mga bagay sa paligid mo. Ito ay nagmumula sa loob mo.